Seryosong-seryoso na si Steve Kerr galit na sa timeout, hindi makapaniwala ang dating teammate ni Steph na si Kyle Anderson sa nangyari. So ito na Golden State Warriors kalaban ang dayong Utah Jazz. Walang Draymond Green, Al Horford at Jonathan Kuminga para sa Dubs mga kaibigan. Hindi ito maganda sa GSW kasi posibleng problema sila sa depensa. May lakas din itong Utah Jazz kasi pinahirapan lang din naman nila ang Lakers last game, nanalo lang ang late show sa dikit na score. Kaya paniguradong mapapalaban ang Warriors sa kanila. So umpisang-umpisa palang mga kaibigan 11-0 run agad ang ginawa ng visiting team sa laban. Kinakain lang ng mga dayo ang depensa ng GSW. Ito yung sinasabi natin na malaking kawalan talaga ang parehong hindi paglalaro nina Draymond at Horford. Binaba nga pala ni Steve Kerr si Will Richards sa bench, pinalit si GP2. Matagal nakasagot ang Warriors sa first quarter, mukhang nabigla sa mainit na umpisa ng visiting team. Unang pumuna para sa Dubs si Jimmy Butler, 5 straight points ang ginawa ni Jimmy, sa ilalim lahat kinuha ni Butler. Dahil sa ginawa na iyon ni Jimmy Buckets ay nagkaroon na ng mataas na energy ang lahat ng kanyang mga kasama. Ang bilis nilang nahabol ang lamang ng Utah Jazz. Sa play na ito malinis lang naman na binigyan ni Stephen Curry ng screen si GP2 para sa easy driving dunk. At malupit pa kasi 7-footer na si Jusuf Nurkic lang naman ang inistrena ni Curry. Baba na sa 2 points ang hinahabol ng home team. Pero kitang-kita pa rin talaga ang problema ngayong season ni Brandon Podziemski, hindi lang sa opensa pati sa depensa struggle si Pods. Tingnan nyo nga naman, iniwan niyang bukas si Keyonte George kaya pinagbayad tuloy sila dito. Tumawag dyan ng timeout si Kerr, mukhang galit na dito na nagsasalita ang Warriors coach veteran. Kailangan nilang dumipensa ng mataas na level para manalo sa larong ito. Dalawang sunod na ang talo kaya susubukan nilang manalo sa game na ito. Nagtapos ang first quarter na hawak ng visiting team ang 9-point lead. Mukhang delikado dito ang Dubs. Keyonte George at Lauri Markkanen ang problema nila. Para simulan ng second quarter ay pamukol agad dito ng threes ang rookie ng Dubs na si Will Richard. Matindi talaga si Will, isang game changer na totoong maabilidad siya. Dito nag-zone ang Warriors, tingnan nyo ang ginawang hustle ng rookie sa depensa na nagresulta ng mintis ni Lauri. 8-minute mark sa second quarter ay lamang na ang GSW, tingnan nyo hinigpitin na nila ang kanilang depensa, naka-zone pa rin. Nag-amoy guma ang kamay dito ni Moses Moody, supalpol ang inabot ni Ace Bailey, na nagresulta ng threes ni Quinton Post. Bumaliktad na ang momentum, Warriors naman ang may hawak ng lamang, tuloy ang matinding hustle ng Dubs sa depensa at itong si Will Richard talagang maaasahan po. At dito nag-umpisa ng uminit si Steph, pinasayaw ang depensa ng dating kakampi na si Kyle Anderson. Pamukol ng threes, lobo na sa 12 points ang abante ng GSW. At ito pa, Steph Curry ulit paborito gisahin ng greatest shooter ang mga big man ng kalaban, kahit anong team kalaban nila, ito yung palaging ginagawa ng GOAT shooter. Dito what a play para sa Golden State, Curry to Jimmy din Jimmy Butler cutting body healed para sa easy 2-point layup. Kumakapal na ang lamang ng Warriors kasing kapal ng pagmumukha ng mga marites nating kapitbahay dyan. At para isara ang first half highlight ang ginawa dito ni Moses Moody, driving layup buzzer beater, bagsak pa ang player na ito ng Utah. Third quarter ay ito na naman si Curry, talagang mainit si Steph sa third quarter, sa mga nagdaang mga laban nila sa third bumibuelo ang GOAT shooter. Dito mga kaibigan, and one para kay Steph Curry, gusto na yatang matulog sa court si Steph, mukhang inantok sa Jazz, panay reklamo dito si slow-mo sa foul niya kay Curry, nag-e-enjoy na lang dito ang 2-time MVP. Gutom si Steph sa panalo, katakot ang ekspresyon ng mukha niya dito.